Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa panibagong aralin natin ngayong umaga? Kung handa na kayo, halina't samahan niyo ako. Subalit bago ang lahat, narito ang mga lituntunin na dapat nating tandaan at gawin sa online class. Una, siguraduhin na nasa komportable kang lugar. Umupo ng maayos, makinig na mabuti, at sundin ang mga panutuko. Ikalawa, iwasan ang iba pang mga gawain upang mas maunawaan mo ang ating aralin. Ikatlo, maglabas ng sagutang papel, lapis, at pati na rin ang sagutang module na ibinahagi namin sa inyo upang magamit ito sa ating mga gawain. Ikaapat, magbigay respeto. Ugaliing magbigay respeto sa bawat isa. Ikalima, tandaan ang 3M. Makiisa, makinig, at matutong masaya. Diba mga bata, napag-aralan natin kahapon ang tungkol sa komunidad? Ano-ano nga ba ang mga bahagi ng komunidad? Maaari ba kayong bigay ng halimbawa ng bahagi ng komunidad? Mahusay mga bata, sapagkat ang lahat ng kasagutan nyo ay tumpak. Natutuwa ako sapagkat natutunan nyo nga ang aralin natin kahapon. Ngayon naman mga bata, tayo ay aawit ng isang awitin na pinamagatang ako, ikaw, tayong lahat ay isang komunidad. So inaanyayahan ko na tayong lahat ay tatayo, aawit, at iindak sa umagang ito. Handa na ba kayo? Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at tumindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at tumindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad.
la la la. Sumayaw-sayaw at tumindak-tindak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umidak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ako, ikaw, tayong lahat komunidad. Ako, ikaw, tayong lahat komunidad. Ako, ikaw, tayong lahat komunidad. Ko, ikaw, tayong lahat isang komunidad. La la la. Sumayaw-sayaw at tumidak-tindak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Magaling mga bata! Dahil dyan, lahat tayo ay pumalakpak. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na: una, natutukoy ang mga pagbabagong naganap sa inyong komunidad noon at ngayon. Kalawa, napapahalagahan ang mga natatanging pagbabago sa inyong komunidad. Katlo, nailalahad ang mga pagbabago sa katangiang pisikal, pamahalaan, hanap buhay o kabuhayan, at sosyo-kultural sa inyong komunidad. Ngayon naman mga bata, meron ako sa inyo ipapakitang mga larawan. Maaari niyo bang tukuyin kung ano ang mga larawang ito at sabihin sa akin kung alin dito ang bago at alin naman dito ang luma? Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, narito ang unang mga larawan. Alin kaya sa mga ito ang luma at alin kaya sa mga ito ang bago? Tumpak mga bata! Ito ang lumang cellphone at ito naman ang bagong cellphone. Para sa ikalawang mga larawan, narito. Alin ang bago? Alin kaya ang luma? Magaling! Ito ang bagong telebisyon at ito naman ang lumang telebisyon. Para sa ikatlong mga larawan, narito. Ano nakikita nyo sa larawan? Mahusay! Mga kasuotang pangbabae at panglalaki. Alin kaya dito ang luma at alin kaya sa mga ito ang bago? Sige nga! Magaling! Ito ang lumang kasuotan at ito naman ang bagong kasuotan. Para sa ikaapat na mga larawan, narito. Alin ang bago at alin naman kaya ang luma? Magaling! Tama kayo dyan! Ito ang higaan o yung kama at ito naman ang lumang higaan o yung papag. Ngayon naman, para sa ikalimang mga larawan, alin kaya sa mga ito ang bago at alin kaya ang luma? Mahusay mga bata! Tama kayo dyan! Ito ang lumang sasakyan o yung kotseng koba. At ito naman ang mga bagong sasakyan ngayon. Para naman sa ikalawang gawain, may papakita ako sa inyong mga larawan. At sabihin niyo sa akin kung yung mga larawang ito ba ay may pagbabago o walang pagbabago. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, narito ang unang mga larawan. May pagbabago ba sa mga larawang ito o walang pagbabago? Sige nga. Pagmasdan mabuti. May pagbabago ba o walang pagbabago? Magaling mga bata! Tama ang kasagutan nyo. May pagbabagong naganap sa mga larawang ito. At para sa ikalawang mga larawan, narito.
May pagbabago ba o walang pagbabago? Magaling mga bata! Sapagkat sa mga larawang ito, mapapansin natin na mayroon talagang pagbabago. Dahil magkaiba na ang kanilang hanap buhay o trabahong ginagawa. Dahil dyan mga bata, bigyan nyo nga ang sarili nyo ng isang malakas na palakpak. Ngayon naman mga bata, ano-ano kaya ang mga pagbabagong naganap sa ating komunidad? Ito ang katanungan na ating sasagutin sa pagtatapos ng ating aralin. Pero, matanong ko lang, alam mo ba kung saan barangay ka nakatira? Aba, natutuwa ako na marinig na ikaw pala ay taga Santo Tomas. Tamang-tama mga bata, dahil may inihanda akong maikling video presentation na kung saan kakukuhanan nyo na impormasyon tungkol sa pagbabagong naganap sa bayan ng Santo Tomas. Handa na ba kayong manood? Kung handa na kayong panoorin ito, maaari ko bang hingiin na kayo ay umupo ng maayos at makinig na mabuti habang nanonood? Kung gayon, halika na at simulan na natin mga bata. Narito ang video. Pagbabago sa tirahan. Pamilihang bayan ng Santo Tomas ngayon. Iba pang pamilihan, bagong pasyalan, mga kainan at simbahan, at maaayos na kalsada. Pagbabago sa hanap buhay. Mga libangan ngayon. Pagbabago sa kasuotan, sama na rin natin dyan ang pagsusuot ng face shield at face mask. Nasubaybayan nyo ba mga bata ang maikling video na inihanda ko para sa inyo? Kung gayon, mayroon akong ilang katanungan para sa inyo. Tungkol saan niya uli ang pinanood nyong video? Magaling mga bata! Tama ang iyong sagot. Ano-ano kaya ang mga pagbabagong naganap sa bayan ng Santo Tomas? May nagbago ba? Magaling mga
mga bata! Dahil dyan, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman, subukin nga natin ang inyong kakayahan sa paglalarawan ng ating komunidad noon at ngayon. Gagamit tayo ng Venn diagram sa pagsasagot nito. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, halina't kuhanin ninyo ang inyong sagutang papel, lapis, o kahit yung sagutang module na ibinahagi namin sa inyo upang gawin ang gawaing ito. Simulan na natin! Ngayon mga bata, tapos na ang oras upang sagutin ang gawain na ipinigay ko sa inyo. Nakatapos ba kayo? Kung gayon, halika talakayin natin kung ano nga ba ang pagbabago sa ating komunidad noon at ngayon. Unang tanong, may pagkakatulad ba ang komunidad natin noon at ngayon? Tumpak mga bata! Maaari nating sabihin na wala naman talagang pagkakapareho, pagkakatulad ang komunidad natin noon at ngayon. Ano naman ang pagkakaiba ng komunidad natin noon at ngayon? Sige nga. Magaling! Tama lahat ng sagot nyo. Dahil dyan, palakpakan nyo yung mga sarili. Ngayon nga mga bata, isa-isahin nga ulit natin ang mga pagbabagong naganap sa komunidad natin noon at ngayon. Pagbabago sa tirahan. Kung noon, kakaunti pa lang ang populasyon sa ating komunidad, kung kaya't magkakalayo lang rin ang mga bahay. At ang karamihan sa mga bahay noon ay bahay kubo o gawa sa kahoy. Subalit ngayon, dahil sa dumami na rin ang populasyon sa ating komunidad, dumami na rin ang mga nakatayong bahay rito at halos magkakadikit na. Ang mga bahay ngayon ay halos konkreto na nagawa sa simento. Noon, simple lang ang pamumuhay ng mga tao na kung saan meron silang simpleng libangan ay ayos na sa kanila. Katulad na lang ng sama-samang panonood ng telebisyon. Alam niyo ba na ang telebisyon noon ay may antena pa? Gayun na rin naman, karaniwan sa mga kabataan noon ay makikita sa bakuran o sa labas ng bahay, na kung saan sila ay naglalaro ng tumbang preso, luksong tinik, luksong baka, paglalaro ng trumpo at marami pang iba. Subalit ngayon, makikita mo na mga kabataan sa loob ng kanilang mga tahanan na may hawak na cellphone na ginagamit nila saan? Sa pag-online games, pag-browse na Facebook, at marami pang iba. Gayon rin naman, ang mga telebisyon ngayon ay naglalakihan na at nagagandahan na rin. Kadalasan pa nga ay meron itong Netflix. Noon, hindi pa ganon karami ang mga lugar na maaari nating pasyalan at pamilihan sa ating komunidad. Hindi katulad ngayon, na marami na nagsulputan, mga pasyalan at mga kainan. Noon rin ay uso ang mga maluluwag na damit, mga maluluwag na pantalon at mga bestida. Hindi katulad ngayon na paiklian na shorts at pasikipan na ng mga pantalon o yung tinatawag nilang skinny jeans. At gayon din naman sa mga pananamit, usong-uso din ngayon ang mga crop tops. At ngayon, sa panahon natin ngayon, dahil sa pandemya, hindi ka na rin makakalabas ng inyong tahanan kung hindi ka magsusuot ng face mask at face shield. Ngayon, dumako naman tayo sa pagbabago sa pamahalaan. Noon, iba pa ang kinatitirikan ng munisipyo ng Santo Tomas. Gayon rin naman, ang munisipalidad ng Santo Tomas ay hindi pa ganap na isang lungsod. Subalit ngayon, ang munisipalidad ng Santo Tomas ay isa ng ganap na lungsod
at ito ay diniklara noong 7 ng Setyembre taong 2019. Iba na rin ang lokasyon kung saan makikita o matatagpuan ang munisipyo ng Santo Tomas, na kung saan mas madali mo itong makikita at mapupuntahan. Pagbabago sa hanap buhay. Noon, pagsasaka ang pangunahing hanap buhay sa ating komunidad. Subalit ngayon, iba't iba ng hanap buhay o kabuhayan ang kinabubuhay ng mga tao sa ating komunidad. At karaniwang dito ay ang pag-uopisina. At alam nyo ba mga bata, na sa kabila ng mga pagbabago sa ating komunidad noon at ngayon, mayroon pa ring mga bagay na hindi nagbago. Ito ay pagiging mapagmahal, masayahin, at makadiyos ng mga Tomasino. Ayan na nga mga bata, nalaman natin ang iba't ibang pagbabagong naganap sa ating komunidad. Masasabi ko na mahalaga ang pagbabago, lalo na't kung ang hatid nito ay kabutihan at kaunlaran sa sarili, sa pamilya, at sa komunidad. May pagpapatuloy rin naman ng tao ang kanyang pamumuhay sa kanyang sariling komunidad na kinabibilangan kung sasabay siya sa pagbabagong dulot ng panahon. Marami ba kayong natutunan mga bata? Kung gayon, ano-ano ang mga natutunan ninyo? Mahusay mga bata, dahil dyan, tayo ay pumalakpak. Ngayon naman mga bata, meron ako ipapagawa sa inyo. Maaari bang kuhanin niyo muli ang inyong sagutang papel, module at lapis? Kung gayon, simulan na natin ang gawain. Tapos na ang oras mga bata. Ngayon, atin ang sagutan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Paano mo mailalarawan ang komunidad noon? Husay mga bata, ang tamang sagot ay kaunti pa lang ang mga tao noon. Ikalwa, anong uri ng hanap buhay ang makikita sa ating komunidad noon? Magaling! Tamang sagot ay pagsasaka. Sunod, anong uri ng bahay ang makikita sa isang komunidad noon? Husay, kubo o bahay na yari sa kahoy. Ngayon naman mga bata, para sa susunod nating gawain, magpapakita ako sa inyo ng mga larawan. Itataas nyo lang ang inyong dalawang kamay katulad nito. Kung ang mga larawang ipapakita ko sa inyo ay nakikita, ginagawa, ginagamit o napupuntahan sa kasulukuyan. At itaas naman ang inyong isang kamay katulad nito kung hindi. Oo, dalawang kamay ang itataas. Hindi, isang kamay ang itataas. Naunawaan ba mga bata? Kung gayon, simulan na natin. Narito ang unang larawan. Oo o hindi? Mahusay mga bata, tama ang iyong sagot. Para sa ikalawang larawan, magmasdang mabuti. Magaling mga bata. Para naman sa ikatlo, larawan, mahusay mga bata. Ika-apat, para sa ikalima, tumpak. Ika-anim, mahusay. Para sa huli, larawan, narito.
nakuha nyo ang lahat ng tamang sagot. Dahil dyan, tayo lahat ay pumalakpak. Ano-ano nga ulit mga bata ang tinalakay natin ngayong araw? Tungkol saan ito? Magaling! Ngayon, meron pa akong isang katanungan. Bilang isang bata, ano kaya ang kaya mong gawin o maiambag sa ating komunidad upang ikaw ay mas maging kapaki-pakinabang? Maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Mahusay mga bata! Natutuwa ako sa inyong mga kasagutan. Dahil dyan, palakpakan nyo nga inyong mga sarili. Ngayon mga bata, tunghayan ko nga kung talagang naunawaan nyo ang ating aralin sa pamamagitan ng gawain na ibibigay ko sa inyo. Ngayon, maaari nyo bang kuhanin ang inyong sagutang papel, module at lapis? At gawin nyo ito? Handa na ba kayo? Halika na at simulan na natin. Pagtataya. Isulat ang T kung tama ang inilahad ng pangungusap at M naman kung mali. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Tapos na ang oras mga bata. Halika na't atin ang sagutan. Ito nga pala ang mga tamang sagot. At para naman sa susunod na gawain, sagutin ang mga tanong tungkol sa aralin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para naman sa ikalawang gawain, narito ang tamang sagot. At para naman sa inyong takdang aralin, mangalap ng mahahalagang impormasyon tungkol sa iba't ibang pagbabago sa iyong komunidad sa tulong ng iyong magulang o nakatatandang kasapi ng pamilya. Bumuo ng timeline ng pagbabago sa tulong ng mga impormasyong iyong nakalap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Nawa ay marami kayong natutunan sa akin. Muli, ako si Ma'am Joy. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat! Paalam!